sa linggo sa gagawin kong Zoom meeting, same time, 9 a.m., oras sa Pilipinas. Ayan, pwede sabihin natin literal yon. Pwede sabihin natin na hindi literal. Sabihin lang natin na noon pa naman talaga, maraming nagtangka sa buhay ko para patahimikin ako. Pero hindi ako magkitahimik dahil ito yung sinabi ng Diyos talaga. Na manggamot ka at mangaral. Sa gagawin mo ito, maraming magtangka sa buhay, magpapatay ka nila. Pero hindi ito hadlang na mensahe para hindi ko ipatuloy. Inumpisahan ko hanggang sa kasalukuyan. Inabot ako ng 16 years sa ginawa ko na to. Kaya hindi nila ako mapatigil. Kung ano man ang plano ng Diyos, hanggang kailan ako, hanggat may buhay ako, ipatuloy ko talaga to. Patigil lang ako nito pag wala mensahe siyang ipaabot para ipaliwanag ko sa inyo. Yun lang magpatigil. Pero kung pagpatuloy siya, nagbigay, ipatuloy ko pa rin sa inyo. Nandiyan na lahat sa YouTube, sa lahat ng social media. Nandiyan na lahat ng mga mensahe ng Diyos, ang lahat ng paliwanag ko, pangaral, nandiyan na. Nasa inyo na kung paano yung tanggapin, unawain at i-apply sa sarili, sa buhay ninyo. Dahil yun ang tunay na kaligtasan. Basta ako, ligtas na ako. Wala akong duda doon. Kung mas mahigit pa sa 100%, yun na yun. Alam kong ligtas na ako. Dahil wala pang tao kayong nasaksihan na nakikita na kung ano ang nagagawa ko na hindi magagawa nila. Wala pa kayong makikita. Ako pa lang. Malinaw yan sa mga nagagawa ko. Kaya ako, never ako matakot. Kaya sabi ko sa inyo, kahit saan ako, never akong kinabahan, never ako mag-alinlangan na maglakad. Kita nga ninyo, mag-PC ako mag-isa. Mag-PC ako sa madaling araw pa, gabi pa. Hindi akong nabuhay na simple at normal. Paglakad ako sa kalsada, wala ko iniisip na may babaril sa akin. Pakialam ko. Baril nila kung mayroon silang baril. Kita niyo naman, gumagala ako sa Pilipinas kahit saan. Lantaran pa yan. May mga flyers pa ako nagliparan. Nandiyan ako sa isang lugar na yan. Nandiyan pa yung mga pare diyan sa paligid ko. Nagkrusada ako. Pero di ba akong kinabahan. Pag meron akong napansin na iba, ako pa mismo ang lumalapit. O, nasabi ko, tulad dito sa guy, nilapitan ko, anong pakay mo? May problema ba? Namutla yung lalaki. Di ba? Namalis ka. Hindi ka kailangan dito. Di ba? Ganun ako pag nakapansin. Lalo akong lumalapit. Dahil gusto ko, kung may pakay man siyang masama, malaman na at matapos na. Yun sa Camiguin, meron doon. May dalang shoulder bag na bilang umpisa ako, nakatitik sa akin. Sasabihan ko sa isip ko lang, lapit ka dito. Para makita natin kung ano gusto mo. Sabi ko, lumayo pa. Malayo pa yun sa sweating seat, ha? Ibig sabihin, naramdaman niya yung isip ko lang. Kung kailan ako nagsabing lumapit ka, doon siya umalis. Di ba? Di sa Makabalan din, meron din. Diyan sa Taguluan, meron din. Sa Bohol, meron din. Di ba? Yung organizing ko, nagsabi ko yan, napansin mo ba yung lalaki naman? Akala mo na pa yan eh. Purong solo. Parada yung motor sa harapan. Bumaba ka. Di ba? Mabiyahe ako lang isa sa motor. Sumunod kayo kung gusto ninyo. Barilin ninyo kung gusto ninyo para matapos na. Pero alam ko, di pagkaloob ng Diyos ang buhay ko. Pag ayaw niya. Kaya kita nyo naman, yung milagro na nangyari kay Edwin doon sa Dawes.
Naharang ang LTO doon. Yung mga pulis. Wala pang si Edwin doon. Wala pa siyang prangkisa. Nakalagay pa tourist van. Si Elmer ang nag-drive sa akin doon. Kami nauna ni Elmer. Pinawisan si Edwin doon. Sabi ko sa LTO, nagpakilala ako. Sabi ko na may krusada ako dyan sa Dao. Akin yung van sa likod. Si Edwin pawis na pawis. Tinanong lang yata si Edwin, kasama mo ba yan, sir, sa harap? Ditso kami. Ano ba? Nag-checkpoint ng LTO. May van ng dala na may tourist. Hanapan ka talaga ng doon. Prangkisa. 200,000 yun. Nandiyan si Edwin? Sa Nandiyan ka pa, Edwin? Brother Nars. Totoo po yun na Brother Nars. Talagang basang-basa yung damit ko, Brother Nars, sa takot. Di ba ka matakot doon? 200,000 ang multa nun. Akala ninyo? Oo. Hindi pa kasi na-release sa prangkisa sa van. Kaya kinabahan din ako doon. Si Elmer, sabi ko, akin yung van sa likod. May nakalagay tourist van pa. Ay, hanapan ka talaga ng doon. Prangkisa. Pero bakit nakalampas kami? Totoo talaga yan. Yan, talagang hindi yan, biro. Kasi, ikaw ba yung nag-drive sa akin, Dwayne, o si Elmer yung may checkpoints doon sa Milara na, yung pinasok pa yung ulo ng pulis. Sabay, Baklayon. Baklayon. Baklayon ba yun? Baklayon. Nakasunod kami sa inyo, Brother Nars. Ni Elmer, ang nag-drive yata doon, yung taga-Bingag na... Si... Pamangkin ko yata, Sunod sa inyo. Kita nyo yun? Nagbigay tayo ng flyer. Checkpoint kami. Pagpakilala ko sa checkpoint sa mga polis. Pagpakilala nga sa akin, pinasok pa yung ulo ng polis doon sa kotse, nagpabli sa akin. Sipin nyo yun. Diba? Kilala na nila ako Paikot-ikot na ako sa Nagmilaran. Never ako tumuha ng takot. O himala lang pag-usapan, hindi na mabilang. So, lakad-lakad kami sa palengke, nabigyan ng flyer, sila kasama nila Elmer. Yung sa palengke doon, dami, naglakad lang ako. Kahit sa Cebu, ganun din ang ginagawa ko. Hindi ako tinutubuhan ng takot. Pag mayroon ako napansin na iba, lalo akong ginaganahan. Gusto ko gawin lang kung anong gusto nila. Dahil yung sinabi ng Diyos, ako ang nasa harapan nila. Inabot ako ng 16 years. Iber ako tinubuhan ng takot. Kaya kayo mga pare, nako, di ako natakot sa inyo. Kahit sino pang pare sa inyo, sino pang pastor sa inyo, yan. Tapatan tayo. Lumabang kayo ng firing squad, di ko kayo uurungan. Isa-isahin natin kung saan kayo naging tama at saan din ako naging tama. Tundukan natin to. So, walang kumasa sa inyo. Matapang lang kayo pag walang umarap sa inyo. So, pag may tumapat sa inyo, tulad ko, mas duwag pa kayo sa asong ulol. Di ako matapang, pero ginawa ko to para ipagtanggol ang Diyos na pinagkakitaan ninyo. Tagapaglikha at pagligtas, pagkakitaan ninyo. Anong klaseng kalooban ang meron kayo? Kayo si Judas.
Dami ko ng paring nakausap. Dami ko ng pastor nakausap. Personal yan, ha? Hindi yan telepono. Hindi ko sinama yung mga video call na pare. Hindi ko sinama yung video call na pastor. Harap-harapan talaga yan. Iisa lang sinasabi nila, Brad, totoo kang ginamit ng Diyos. Ipatuloy mo yan. Iligtas mo mga tao. Siyempre, kayo mga paring nakarinig lang sa mga live ko, nakakabasa sa mga post ko, natural sasabihin niyo, imposible. Yun ang sabihin niyo eh. Pero sa mga sinasabi ko, paliwanag ko, hindi posible. Totoo talaga na may Diyos na buhay. Kasi may nagagawa ako na hindi magagawa ng ordinary tao at hindi niyo magagawa. At kaya kong silipin kung anong meron sa isang tao. Mabigat niyo kasalanan, kaya kong silipin yan. Kaya nga wala nang paggamot sa akin eh. Takot na sila eh. Alam talaga nila. Base sa mga tao na itanong ko, isang tanong, isang sagot. Na makakita talaga ako ng kung anong meron sa isang tao. Kaya kayo mga pare, nako, tagal ko na kayong hinamon. Grabe na ang pagpauso ko sa inyo. Pero lalo kayo nagtatago. Sa halip na lumabas kayo, himay-himayin natin kung nasaan ako maging tama at saan kayo naging tama din. Para tulukan natin to. Pero wala. Habang tumatagal, lalo kayong nagtatago. Kakapal ang mga mukha ninyo. Hindi nyo kayang harapin. Sinasabi ninyo, kayo ang katotohanan. Sa haba ng panahong na mayagpag kayo, sa dami ng taong naniwala sa inyo, hindi nyo kayang ipagtanggol ang paniwalang isiniwalat ninyo na isiniwalat ko ng kasinungalingan lahat. Di ba? Kung ako na sa lugar ninyo, tawagin ninyo sila sa Ulalo. Harap-harapan. Di ba? Papatunayan ninyo kung saan ako naging tama. Pero alam niyo na mali kayo, negosyo ang sa inyo, alam niyo na hindi kayo tunay naniwala sa Diyos, kaya nagtatago kayo. Ganun lang, kadali. Magkape-kape pa kayo lahat, kayo mga katikista, kayo mga madre, nako. Sabi ko na sa inyo, dami ko ng madre kausap na tinatanong ko na ginawa kayong parausan ng mga pare. Totoo yan, sir. Totoo yan, brother. O, di ba? Inamin nila mismo. Sa Tupapa mismo nagsasabi din na ginawang 6 libang mga madre. Tapos kayo mga membro, todo samba kayo sa mga madre, sister, magmamano pa kayo sa pare o sa ano ninyo, madre. Anong tawag sa inyo? Patino. Mga inotel, mag-isip. Mga tanga. Di ba? Kaya, subukan nyo mag-comment sa akin. Di ba? Matikman ninyo kung ano pa yung mga sasabihin ko sa inyo. Baka maaari pa maging mitsa na magbura kayo sa mundong ito. Hindi ako nanakot. Pero subok ko na ang power ng Diyos kung paano gumana. Kaya ngayon, wala na nagkukomment sa akin. Namimiss ko tuloy yung nagkukomment. Wala na akong kabaong makuha para ipost sa wall ko. Di ba? Kasi ngayon, di nyo kayang paniwalaan. Sabihin pa rin yung imposible. Imposible. Pag hindi ko nakuha ang kabaong ninyo. Malinaw sinabi ng Diyos. Tuwing masaktan ng damin mo, laging may kapalit at maring buhay ang kapalit nila. Yun ang totoo niyan. At hindi yan kasinungalingan dahil marami na akong kabaong pinungos dyan. Marami nang nangamatay. Dami nang disgrasya. Kung malakas ang loob ninyo, din dito, sugod.
So hanggang yun lang. Eh, wala din. Hanggang doon lang naman din. Thank you, Brother Nars. Yun na lahat ang mensahe, Brother Maraming Nars. salamat.